Gawa tayo ng slice and scribble cake na pang bakery. Ang sarap nito. Meron tong coffee buttercream layer, then meron din tong chocolate ganache na layer. San ka pa? Gawin muna natin yung chocolate ganache natin para mag-set na siya. Syempre, gagamit ako dito ng chocolate compound ng Van Houten Professional, 300 grams. Ang ganda ng quality ng chocolate ng Van Houten. Hindi rin siya kamahalan. For 370 pesos ng dark intense cocoa natin, 1 kilo na yun. So pinaghalo-halo ko lang yung 300 grams ng Van Houten chocolate, 200 grams ng all-purpose cream, 2 tablespoon ng butter, and then minalt ko lang yan sa microwave. Para mag-set na siya ng mabilis, nilagay ko yan dun sa shallow pan, tinakpan ko lang cling wrap, and then nilagay ko sa chiller. Dito naman tayo sa paggawa ng Sansribal wafer natin. So dito naglagay ako ng 480 grams ng egg whites, 300 grams ng white sugar, and then naglagay ako dyan ng 1 teaspoon ng cream of tartar. Madalang nyo akong makitang gumamit ng cream of tartar, pero pagka maramihang batch, mas maganda kung maglalagay kayo para mas stable yung ating meringue. Binit ko lang yung meringue natin until stiff peak, then maglalagay ako dyan ng 1/4 cup ng cornstarch, then imimix ulit natin yan until properly combined na yung cornstarch. Then, ifo-fold na natin yung 400 grams ng cashew nuts natin gamit na yung spatula. Madali lang naman to. Hindi ko na ginarind yung ating cashew nuts kasi yung natikman ko, buo-buo talaga yung cashew. Isang buong malaking cake na yung magagawa nito, rectangular kasi gagamitin natin siya for slice cake. Gumagamit ako dyan ng 11.5 by 16 by 1 yung height na rectangular pan. May sapin niya ng silicone mat para madali na nating i-peel off yung ating Sansribal wafer. Mahirap kasi kapag parchment paper. Pantayin lang natin yan and then isasalang na natin to sa preheated oven ng may 90 to 100 degrees Celsius. Kailangan talaga ng mababang temp kung gusto mong maging malutong talaga yung Sansribal wafer mo. Umaabot to ng 2 oras hanggang 2 oras kalahati na pagbi-bake. So ayan, nakaidlip na ako, nakapagpalit na rin ako ng damit bago siya maluto. 2 oras at kalahati yung tinagal niyan. So bago pa yan lumamig, ayan, kailangan nyo na siyang tanggalin dun sa pan kasi mabilis siyang lulutong, mabilis siyang magka-crack. So, habang malambot pa siya, tanggalin nyo na kagad. So, kapag lumamig na kagad yung wafer nyo, balutin nyo kagad ng plastic para hindi kagad lumambot. May ginawa kong separate na video para sa Swiss meringue pero ipapakita ko na rin dito. Coffee flavor. Sa double boiler, naglagay ako ng 160 grams ng egg whites, 200 grams ng sugar, then continuous yung paghahalo sa double boiler hanggang maabot natin yung 65 to 70 degrees Celsius. Pinasok ko na yan sa mixer and then i-beat natin yan until stiff. Kailangan nyo din na palamigin na yung bowl bago nyo i-add yung butter. So, ang ginagamit ko ditong butter is cold butter. Ini-slice ko lang yan ng pa-cube. Kapag malamig na yung bowl at saka yung mixture natin, pwede na nating ilagay yung butter. 450 grams to. First few minutes ng pagmimix, nagko-curdle yan, nag-i-split yung fats at saka yung milk. So, dire-diretso lang yung halo, magiging smooth yan kagaya nito. So, para maging mas makinis yung ating buttercream, pinaltan ko yung attachment natin ng paddle. Naglagay na rin ako dyan ng coffee flavor, then continuous mixing for around mga 2 minutes pa. Magkakaroon kayo ng malinam na, masarap at hindi matamis na Swiss buttercream frosting. So, Swiss buttercream frosting instead na French buttercream yung ilalagay ko sa Sansribal ko para mas light yung texture since nag-add tayo ng ganache para balance lang. So, ito na yung ganache natin after mga 3 hours sa chiller. Makikita nyo na halos nag-set na siya for around 3 hours. So, minimix ko lang yan para mas madali natin siyang i-spread mamaya. Ito na yung cashew wafer natin. Ang lutong-lutong nito, ang sarap. So ayan, i-spread lang natin yung chocolate ganache natin gamit yung Van Houten. Then top natin with buttercream. Then yun, paulit-ulit lang yung sistema. So ayan, sobrang ingat na ingat ako dito sa ating wafer kasi malutong talaga siya. Kung maliit yung oven nyo and hindi kasya yung 3 pan, so kailangan kasi ito isa lang agad yung wafer natin. So isang wafer lang yung isasalang nyo, then doon i-cut nyo na lang siya ng 3 para makagawa pa rin kayo kasi promise ang sarap nito, must try talaga siya. Kung ayaw nyo naman na rectangle yung size, pwede kayong makagawa dito sa recipe na to ng 2 ng size 8 by 3
na sensible cake, di ba? Bongga. So ayan, pinapakinis ko lang yan dahil ito'y slice cake. Hindi na kailangan to na masyadong medyo maraming decoration. So ang ginagawa ko lang, fini-fill ko lang yung mga nasa gilid ng buttercream para hindi siya mag-crack kapag i-slice na natin. So yan, pinupunuan ko lang talaga yung gilid, yun yung importante. Bago nyo to i-slice, mas maganda na i-rest nyo muna siya at least mga 2 to 3 hours para kahit papano hindi na ganun kalutong yung ating wafer para madali siyang i-slice. Kaya kabado ako dyan habang nag-i-slice kasi nirekta ko agad. Para din mas matagal yung pagiging malutong ng ating Sansribal cake bago nyo siya ibenta or kaya i-deliver, mas maganda kung ang storage nito ay sa freezer. Parang malutong-malutong talaga yung ating Sansribal bago kainin ng customer. Pero pwede rin naman siya chiller, so huwag kayong mag-alala. So ayan na yung ating layer. Apakasarap. Very light lang. Mapaparami ka ng kain. So, pwede nyo naman to ilagay sa mga magagandang container. Pero since ito ay pang bakery, so ayan, nilalagyan ko lang siya ng ganyan. Nilalagyan namin ng kung ano-anong toppings. Then, diretso benta na agad. Since ang main customer namin dito is mga nag-o-office, mga estudyante. So, ayan, hindi ko na nilalagay siya sa magandang packaging unless ito ay order. Pero lately, ang dami na naghahanap ng mga whole cakes, na mga nasa container, pang regalo. So, bala ko na rin maglagay soon. So, ayun lang. Thank you. Bye-bye!